Yeah po, Mr. Chair. Yeah, di ba yung mga walang proper fire exit, lalo sa mga patahian, Yes po. ilan na tayo napapabalita na patahian, nasunog at maraming namatay dahil may mga garments madaling sumiklab. Tapos walang mga fire exit. Your Honor, if I may, Your Honor. Go ahead, sir. Maybe because there is a relaxation in the RA 9514, which is the Park Code of the Philippines, which is 9514. yung Ano po Park yun? Code of the Philippines po Okay. natin. May nakikita po kasi kaming ano dito is that maybe because ang imposition ng penalty po kasi is dalawa lang, which is administrative penalty and the payment has a maximum of 50,000. Which is yung 50,000 po, madali lang naman po Senator na bayaran. So maybe if I may, Senator, to recommend that doon po sa basic law, kasi nasa basic law po siya, alisin na po yung limitation na 50,000. Mhm. Kasi sometimes po, napansin namin yung 50,000 is madali lang po bayaran, lalo na po yung malalaking kumpanya. Mhm. So kung tataasan po natin yung penalty, mag-iisip po sila. Maybe i-comply na natin yung fire safety kasi Okay. magmatataas po ng penalty. Yung po nakita namin kasi na ano lang po kami, halimbawa po, meron po tayong mga apat na violation. Ang total po lahat ng violation niya is only 50,000. Yun na po yun, hindi na po kami pwedeng tumaas. Say, sa isang violation is 37,500. The next violation is sabihin natin 37,500. Pag inad po natin yon, it total supposed to be of 70,000. But then again, because the basic law mandated lang, may limitation na 50,000 lang. Which is this law po, Senator, noong 2008 pa po kasi. So, Mhm. ngayon po ay 2025 na. So, if I may, kung pwede po namin ilapit sa inyo to Good. amend po the basic law para mag-comply po, maano natin yung, Thank you. opo, Thank you for that recommendation. Yeah, salamat we'll po. look into it. Thank you. Maraming I salamat need po. Thank you. recommendations and feedback like that from person like you, especially. Sige, we'll do that. Now, um, isa sa pinakaapi ng mga manggagawa sa Pilipinas ay ang mga construction workers. 8 out of 10 ng mga construction workers ay hindi napapasahod ng tama. Dole, gumagawa ba kayo ng mga monitoring sa mga construction sites? Ako, gumawa ako. At saka ang isa sa pinakamalapit sa disgrasya ng mga manggagawa, marami sa kanila na mamatay, napuputulan ng kamay, nababalian, ng tadyang, construction workers. And yet, hindi sila napapansin. Kung hindi dahil sa mga construction workers, wala tayong pinag-uusapan dito ngayon, wala tayong building. Ba't natin sila hindi binibigyan ng special treatment or special consideration? Construction workers. Pumunta ako sa isang construction site, below minimum. Tapos ilang taon nagtatrabaho sa construction company. Dole, wala bang ano, nasaan yung, kaya nga sabi ko yung 1,200 na yan, gusto ko makita ang listahan ng mga taong yan. At kapag wala sila pakita na performance, i-recommend ko na si Bakin. Even if I have to go to Malacanang para pasibakin mga yan. Ibig sabihin, inutil. O baka naman, hindi naman inutil in fairness. Baka man naka-BMW na, naka-Mercedes-Benz na. Siyempre, inspect sila ng inspect. Tulad sinasabi ko, totoo to, Ma'am Alde Ocampo. Totoo to, ilang beses ng reklamo. Pupunta yung taga-Dole. Siyempre, hindi kayo to. Yung reklamo. Pupunta doon. Walang dala. Nakapamulsa lang. Paglabas, hindi. May envelope na. Tapos may mga dala-dala pang mga basket. May mga prutas. Kain. Totoo yan. Ganun ang ginagawa ng mga inspektor ninyo. Pag nagsumbong yung mga manggagawa, pupunta ngayon yung taga-Dole, mag-inspect. Paglabas, ayos na. Kaya nga, seriously, gusto ko, makulit na ako. Bigyan niyo ako ng listahan ng 1,200 at ano yung mga accomplishment report nila. Dahil kapag hindi, I will recommend na dapat masibak mga yan. Ano ba to sila? Mga regular? Plantilla? We have 700 na regular plantilla. We have uh,
job orders na 500. But the 700 really are our labor inspectors. They are authorized to exercise the visitorial enforcement power of the Secretary of Labor. The 500 who are job orders, sila po ang tumutulong sa aming technical and advisory visits. Ito po yung nag-check ng compliance ng mga micro-establishments. Kaya nga, ma'am, Apo. gusto ko each and every one of them, I would like to see We their have po, accomplishment record. yes, fair. We have po a monitoring system para sa kanilang daily accomplishments. So we can submit po Yes, the ano yung mga data. na-accomplish nila, sino mga namultahan nila, ano nangyari Opo. sa mga namultahan. I want those records. We also have a monitoring from the time that we check the non-compliances during the inspection. Tapos yung progress po ng compliance ay na meron po kaming system on that. Okay, good. Anyway, sa susunod na hearing, gusto kong makita yung records na yan. Sa mga construction workers, wala ho bang pupunta sa inyo? Yung sinasabi niyo 1,200 monitoring team? Mr. Chair, ang construction po, ang construction workers or yung construction project, ito po ang priority for inspections po ng Department of Labor. Kasi among the establishments, we identified construction projects as priority for inspections po. Exactly. Well, then kung ganun, bakit maraming nakakalusot? Bakit maraming mga... Gusto mo bukas punta tayo sa isang construction site, 99.999% aping-api yung mga construction worker doon. O sabihin pa natin 101%. Siyempre, sila foreman, hindi. Pero yung mga mabababa ang rango, api, akala ko nag-inspect kayo, bakit marami, ma'am? Ma'am, walang biro up. Kahit saan dito sa Metro Manila, pag may nakikita ka nag-construct dyan, puntahan nyo, tanungin nyo, masasapol nyo yun. Tapos yung kanilang kalagayan, yung kanilang barracks, kaawa-awa yung bunker. Buti pa yung tangkal ng mga manok, hinugasan pa at malinis, may mabango pa sa kanila, sobrang baho kasi kulog na kulog. Tapos yung mga trapal na marumi, kawawa. Pag tapos na construction, nagkakasakit sa lungs. Pag nasisinghot yung mga kalikabok, kawawa naman. Tapos wala pang benefits. Oh, Po, Mr. Chair, karamihan po ang marami pong violations na establishment ay karamihan po yung nasa construction. It's not just the wage and wage related benefits but more on the kanilang safety. correct. So wala silang mga PPE, Tapos yung mga safety gear, yung yeah, harness. Kaya Opo. marami sa kanila nahulog, namamatay. Opo. So, hindi ka nag-inspect. Nasaan yung 1,200? Sisingin ng kulit sa inyo, ma'am, yung 1,200 na monitoring team. Priority po talaga sila for inspection and also our labor inspectors, meron po sila tinatawag na parang authorized kahit wala silang authority to inspect. But when they see mga plain view po, sir, like just the citizen arrest doctrine, ang mga labor inspectors po namin ay pwede silang magpababa o magpatigil ng trabaho kahit on a Sunday, hindi work day. Kapag nakita nila na may mga delikado na paggawa sa construction site or kahit saan man, ay allowed po sila magganyan po, magpatigil po. Okay. Then, magtrabaho po yung inyong monitoring team. Yung mga security guard po, laman ng aking action center. Sila po palagi nagreklamo. Mababang pasahod, walang 13-month pay, walang benepisyo, delayed ang sahod. Yun po ang kadalasang reklamo ng mga security guard, ng mga construction worker. Next, security guards. Isa din sa mga pinakaapi ng mga manggagawa. Sila yung taga-walis, taga-bantay, taga-linis, taga-sagot ng telepono, taga-pamalengke. Lahat ginagawa nila and yet below minimum pa rin. Paano nyo mamonitor po yung mga security guards? Anong klase monitoring po? Inspection din po, Mr. Chair. Paano po kayo mag-inspect? Nakikita po namin doon sa mga findings po is that
under their employment contract, usually they are just 8 hours. Ang kanilang kontrata, ang kanilang work schedule ay 8 hours. But